Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pagdating ko sa opisina, agad akong nalubog sa sunod-sunod na pagpupulong at trabaho. Ang pagiging isang pinuno ay may kaakibat na mga biyaya at pagsubok. Minsan, ang dami ng pulong at ang bigat ng stress ay tila kayang kumitil ng lakas at sigla ng isang tao. Sa wakas, natapos din ang araw. Naupo ako sa sasakyan upang umuwi sa mansyon. Doon ko naalala. May iba na pala akong kasama sa bahay ngayon. Naalala ko rin kung gaano ko siya pinagsalitaan ng masakit kaninang umaga. Nasabi ko ang mga salitang hindi ko dapat sinabi. Ngunit sa isip ko, hindi ko iyon kasalanan. Walang sinuman ang nangangahas sumuway sa akin, ngunit siya, nagpakita ng kakaibang paninindigan. Gayunpaman, hindi ko maikakaila, siya ay maganda, inosente, elegante, tahimik at kaakit-akit sa maraming paraan. Hindi ko na malayang napangiti ako. Ngunit kailangan kong tandaan, ang kagandahan ay hindi laging mapagkakatiwalaan. Naputol ang aking pag-iisip nang magsalita ang driver, nakarating na po tayo, sir. Umakyat ako sa aking palapag. Bago ako makapasok sa aking silid, may narinig akong ingay. Parang may sumusuka. Nagmumula ito sa silid panauhin. Matapos ang tanghalian, dumiretso ako sa aking kwarto at natulog. Paggising ko, 7:00 na ng gabi. Sa tabi ng mesa, may isang liham. Gusto ko lamang ipaalam, mahal, na pupunta ako sa lungsod para sa ilang gawain. Naisa na kitang abisuhan, ngunit mahimbing ang iyong tulog, kaya ayaw kitang gambalain. Malaya kang gamitin ang anumang nasa bahay. Naglagay ako ng prutas at inumin sa refrigerator sakaling magutom ka. Mahuhuli ako ng uwi. Maghapunan ka at magpahinga ng maayos. Nagmamahal. Anna. Napangiti ako. Tunay siyang kahanga-hanga. Tumayo ako, nag-ayos ng sarili at kinuha ang aklat na binabasa ko. Lumabas ako sa balkonahe at naupo sa duyan habang nagbabasa. Pagkaraan ng ilang pahina, nakaramdam ako ng kakaibang sakit ng tiyan. Para bang may pumipilipit sa loob. Bigla akong nakaramdam ng pagduduwal. Agad akong tumakbo sa banyo at nagsuka. Ilang sandali pa, muli itong naulit. At paulit-ulit pa. Wala si Anna at wala rin akong kakilala rito. Kaya nanatili na lamang ako sa aking silid. Habang muli akong nagsusuka, naramdaman ko ang presensya ng isang tao. Si Ginoong Garcia. Sa sobrang panghihina ko, wala na akong lakas para mahiya. Mas pinili kong ituon ang pansin sa aking kalagayan. Dahan-dahan niya akong tinapik sa likod at inalo. Tinulungan niya akong maghilamos at maglinis ng kamay. Inabutan niya ako ng tubig at inakay papunta sa kama. Ngunit agad din akong napasuka muli. Paglabas ko, narinig ko siyang may kausap sa telepono. Hindi ko alam, pare, paano kung buntis siya ng anak ng iba? Hindi ko kayang akuin iyon. Hindi ako magpapalaki ng batang hindi akin. Sige, gagawin ko yan. Salamat. Tatawag ako ulit. Magandang gabi. Nalito ako. Ang alam ko, karaniwang nagsusuka ang isang babae kapag siya ay buntis. Kinabahan ako. Tumawag ako kay Lucas. Lagi siyang nagbibigay ng payo sa akin. Pinayuhan niya akong tumawag muna ng doktor at huwag magpadalos-dalos sa konklusyon. Paglingon ko, nakita ko si Maya. Punang luha ang mga mata. Hindi ko maintindihan kung bakit, ngunit tila may nabasag sa loob ko. Lumapit ako at sinabi, alam kong narinig mo ang sinabi ko. Hindi ko sinasadyang questionin ang pagkatao mo. Hindi ko lang alam ang iisipin. Sabihin mo lang sa akin. Buntis ka ba o hindi? Sandali siyang tumingin sa akin bago sumagot, hindi ko alam. Saglit lang. Tatawag ako ng doktor para makasiguro. Lumabas ako sa balkonahe at tinawagan si Liam, ang dati kong kaklase. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon at pinapunta ko siya. Nanatili ako sa tabi ni Maya hanggang dumating siya. Uy, pare, bati ko habang niyayakap siya sa gilid.
Siya ba yung tinutukoy mo? Tanong niya na may bahagyang ngiti. Hindi mahalaga yan ngayon. Tignan mo muna siya. Tumango siya at pinahintay ako sa labas. Makalipas ang ilang sandali, lumabas siya. Kailangan kitang makausap. Oo, ano iyon? Sabihin mo lang na hindi siya buntis. Hindi siya buntis. Nakahinga ako ng maluwag. Pero may iba kang dapat malaman. Hindi rito. Tara sa ibaba. Pinaghintay niya si Ginoong Garcia sa labas at isinara ang pinto. Sandali akong kinabahan, ngunit agad siyang nagsalita. Ako si Liam, kaibigan ni Xavier at isang doktor. Pinapunta niya ako para suriin ka. Umimik ako agad. Para malaman kung buntis ako, hindi ba? Huwag kang mag-alala. Karaniwan iyan ang unang naiisip ng tao kapag may babaeng nasusuka. Pati kami, bilang doktor, iniisip din iyon. Ngunit hayaan mo muna akong suriin ka. Humiga ako habang ginagamit niya ang kanyang stethoscope. Naantala ba ang iyong buwanang dalaw? Hindi naman. Kailan nagsimula ang pakiramdam na ito? Ngayong hapon. Matapos ang pagsusuri, sinabi niya, sa tingin ko, hindi ka buntis. Ngunit para makasiguro, maaari kang gumamit ng pregnancy test. Doon ako nainis. Patawarin ninyo ako, ngunit ako ay isang birhen. Hindi maaaring mangyari iyon. Sandali siyang natigilan. Humihingi ako ng paumanhin. Bilang doktor, kailangan ko lamang makasiguro. Natauhan ako sa sinabi ko. Pakiusap, wag ninyo pong sabihin sa kanya. Tumango siya. Maya-maya, tila may naisip siya. Kailan ka huling kumain ng maayos? Nagulat ako. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Sanay kami sa ganitong sitwasyon. Hindi ka kumain ng 2 o 3 araw, tama ba? At bigla kang kumain ng marami ngayon? Tumango ako. Ikinuwento ko ang nangyari. Ang pagtatalo namin ng aking mga magulang at kung paano ako halos hindi kumain sa loob ng ilang araw. Napailing siya. Hindi iyan mabuti. Nasanay ang katawan mo sa kaunting pagkain, kaya nang bigla kang kumain ng marami, nagulo ang iyong sistema. Nagbigay siya ng gamot at payo. Hindi ko man alam ang relasyon ninyo ni Xavier, ngunit nakikita kong mabuti kang tao. Mainam na may mapagsabihan ka ng iyong nararamdaman. Kung kailangan mo ng kausap, narito ang aking numero. Ngumiti ako. Napakabuti niyang tao. Hindi tulad ni Ginoong Garcia. Sa ibaba, kinausap ako ni Liam. Ikinuwento ko ang lahat. Na siya ay aking asawa, na ang kasal ay isang kasunduan lamang, at na hindi kami maayos ang simula. Tahimik siyang nakinig bago nagsalita. Kilala kita. Kapag hindi mo nakukuha ang gusto mo, pinipilit mo. Ngunit sa tingin ko, hindi siya ang may kasalanan. Nagulat ako. Hindi ako nanghusga. Ngunit sa aking kaunting kaalaman sa psikolohiya, masasabi kong may pinagdaraanan siya. Kailangan niya ng taong mapagkakatiwalaan. Subukan mong kausapin siya. Hindi bilang asawa, kundi bilang kaibigan. Ipinaliwanag din niya ang sanhi ng kanyang pagsusuka. Ang hindi pagkain ng ilang araw at biglang pagkain ng marami. Tumango ako, naunawaan ang lahat. Hindi kita pipilitin. Ngunit kilalanin mo siya. Pagmasdan mo. At ipaalam mo sa akin ang progreso niya. Nagpasalamat ako sa kanya. Pagkaalis niya, kinuha ko ang mga gamot at pagkain para kay Maya. Tahimik akong naglakad papunta sa kanyang silid. Dala ang mga bagay na maaaring makatulong sa kanyang paggaling at marahil sa unti-unti naming pagkakaunawaan. Nakahiga ako sa aking kama nang pumasok siya sa silid, may dalang tray sa kanyang kamay. Agad akong bumangon at naupo sa kama. Lumapit siya at umupo malapit sa aking paanan. Umalis na si Liam at ibinigay sa akin ang iyong reseta at talaan ng pagkain. Kailangan mong kainin ito ngayon, sabi niya. Tiningnan ko ang tray at nakita kong lugaw iyon. Isang pagkain na labis kong kinamumuhian. Napangiwi ako habang nakatitig dito at doon niya sinabi, wala ka sa kalagayan para tumanggi ngayon, Maya. Napakawalang galang niya. Inuutosan pa niya ang isang may sakit at nakikipag-usap ng may kabastusan. Bahagya akong nakaramdam ng takot sa kanya. May kakaiba siyang presensya. Isang aurang nagpapakita ng kapangyarihan at pagmamataas.
Upang hindi na madagdagan ang aking kaba, mabilis kong kinain ang lugaw at ininom ang mga gamot na ibinigay niya. Pagkatapos, tahimik siyang umalis sa aking silid. Pagkaalis niya, muli akong nalunod sa aking mga iniisip. Ganito na lamang ba palagi ang aking buhay? Mula pagkabata. Hindi man ako nagrereklamo, ngunit ito ang katotohanan, mas kakaunti ang masasayang sandali kaysa sa mga panahong puno ng pangamba, lungkot at mga hindi kanais-nais na karanasan. Isa akong batang naghahangad ng atensyon, pag-aaruga, at mabubuting salita mula sa aking mga magulang. Ngunit hindi ko iyon natanggap. Natutunan kong tanggapin iyon. Nang nais kong gawing propesyon ang aking hilig, hindi rin ako pinayagan. Tinanggap ko rin iyon. Sa halip na sisihin ang kapalaran, natuto akong mahalin ang teknolohiya at mga programang pang-computer. Sa ngayon, doon ako nakakahanap ng kasiyahan. Nang tuluyan kong tanggapin ang aking kapalaran, pinangarap kong maging malaya, magkaroon ng sariling tahanan at mamuhay ayon sa aking kagustuhan. Ngunit hindi rin iyon ang nangyari. Pinilit akong tanggihan ang alok sa akin mula sa isang multinasyonal na kumpanya, kahit isa akong mahusay na estudyante. Malaki ang sahod, maayos na posisyon, at malinaw na gabay, mga bagay na pinapangarap ng marami sa kanilang propesyon. Marami ang nakakamit ang ganitong oportunidad matapos ang mahabang taon ng pagsusumikap. Ngunit ako, kahit ipinagkaloob na sa akin, ay hindi pa rin pinayagang kunin ito. Tulad ng isang karaniwang babae, pinangarap ko rin ang isang maganda at makabuluhang buhay pag-ibig. Matapos ang isang pangyayari, ipinangako ko sa sarili na hindi na muling ibig. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, nananatili ang pagnanais na magkaroon ng kaparehang unawa, rerespetuhin, pahahalagahan, at mamahalin ako kung sino ako. Isang taong hindi ako utusan, kundi hihikayatin akong sundan ang aking mga pangarap. Ngunit gaya ng sinasabi ng marami, hindi lahat ng pangarap ay natutupad. May mga pangarap na nananatiling pangarap lamang. Marahil ganoon din ang mangyayari sa akin. Hindi ko alam ang hinaharap, ngunit sigurado ako na kung magpapatuloy ang ganitong uri ng pamumuhay, puno ito ng sakit. Hindi ko kakayanin ang ganito. Si Ginoong Garcia ay isang ganap na estranghero sa akin. Sa papel lamang kami mag-asawa. Sa loob pa lamang ng isang araw, tinawag niya akong babaeng walang dangal at inisip pang ako'y maaaring buntis sa anak ng iba. Hindi ko kayang mamuhay kasama ang isang taong hindi ako pinapahalagahan. Kailangan ko siyang kausapin. Naputol ang aking pag-iisip nang may kumatok sa pintuan. Pumasok ka, sabi ko. Pumasok si Ana, may luha sa kanyang mga mata. Umupo siya sa tabi ko. Humihingi ako ng paumanhin, anak. Dahil sa akin kaya ka napunta sa ganitong kalagayan. Hindi ko inakala na ang aking pagpupumilit ay magdudulot ng ganito. Labis akong nagdaramdam. Patawarin mo ako, sabi niya. Humingi siya ng tawad na tila siya ang may kasalanan. Ana, huwag kang umiyak. Hindi mo kasalanan. Hindi ako kumain sa loob ng 2 araw. Ako ang may pagkakamali. Huwag mong isipin na galit ako sa iyo. Ikaw ang tanging tao sa bahay na ito na kaya kong kausapin ng walang takot. Kahit isang araw pa lamang kitang nakikilala, alam kong wala kang masamang hangarin sa akin. Kaya pakiusap, huwag ka nang humingi ng tawad. Napuno ng luha ang aking mga mata. Tiningnan niya ako at niyakap at iyon ang aking kahinaan. Tuluyan akong napaiyak. Ibinuhos ko ang lahat ng sakit na kinimkim ko habang yakap niya ako. Matapos ang ilang minuto, bahagyang humupa ang aking pag-iyak. Alam kong hindi lang dahil sa kalusugan ang iyong pag-iyak, marahan niyang sabi. May bumabagabag sa iyo. Maaari mo akong kausapin. Hindi kita husgahan. Muli ko siyang niyakap at tuluyang naglabas ng saloobin. Ipinaliwanag ko ang lahat. Kung paano ako pinilit sa kasal, kung paano ako ipinagpalit ng aking mga magulang, at kung paano ako hinusgahan ni Ginoong Garcia. Para sa akin, napakahalaga ng aking dangal. Ngunit ngayon, tila ito'y binaliwala lamang. Mas masakit pa roon, hindi ko man lang naipagtanggol ang aking sarili. Natatakot ako. Hindi ko alam ang mangyayari sa akin pagtatapos ko. Matapos iwan si Maya, nagtungo ako sa aking silid-aralan at tinapos ang aking mga gawain. Bandang 2:30 ng hating gabi, naisip kong silipin siya. Bukas pa ang ilaw sa kanyang silid. Pagpasok ko, nakita kong natutulog si Maya sa kandungan ni Mimi.
Hindi ko maipaliwanag, ngunit nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa sa tanawing iyon. Maingat kong inayos ang kanyang pagkakahiga at inanyayahan si Mimi na lumabas. Kinabukasan, maaga akong nagising, nag-ehersisyo at nagtungo sa opisina. Pagdating ko, naroon ang kapatid kong si Danielia, nakaupo sa aking silya at halatang galit. Ipinaliwanag ko ang lahat. Ang kasunduan, ang dahilan ng kasal, at ang planong paghihiwalay matapos ang 6 na buwan. Ngunit hindi siya sumang-ayon. Hindi ko inakalang ang kapatid kong mahusay sa pakikipagkasundo ay gagawing kasunduan ang buhay ng isang babae, mariin niyang sabi. Sa bahay, kinausap ako ni Ana tungkol sa pagpapalaki niya kina Xavier at Danielia. Ramdam niya ang kanyang pagkukulang. Ngunit sinabi ko sa kanya, hindi mo kasalanan. Pareho lamang kaming nahihirapan sa sitwasyong ito. Sa susunod na kabanata, haharapin ni Maya at Xavier ang masinsinang pag-uusap na maaaring magbago sa kanilang malamig at pilit na pagsasama. Unti-unting mabubunyag ang kanilang mga sugat sa nakaraan at magsisimula ang isang hindi inaasahang koneksyon sa pagitan nila. Kaya abangan natin,